Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Pamilyar ka ba sa astral projection? Iyon bang paniniwala o karanasan kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay humihiwalay di umano sa kanyang pisikal na katawan? Si Marife, isang dalagang nakaranas kung paanong ang kaluluwa niya ay naglakbay sa ibang dimensyon at nakasalamuhan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Maniniwala ka ba sa kanya? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng gabi. Oras ng siesta. Katabi ng batang si Marife ang kanyang nanay sa papag. Mahimbing silang natutulog. Maya-maya pa'y biglang nakaramdam ng kakaiba si Marife. Para bang umaangat ang katawan nito sa ere at tila wala siyang kontrol. Hanggang sa bigla nitong naramdaman ang paghiwalay ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nung una ay inakala niyang isang panaginip lang iyon. Pero nakita mismo ng kanyang kaluluwa ang natutulog nitong katawan sa papag. Hanggang sa napatingin siya sa bintana. May mga nakita siya sa kanilang bakuran. Mga sumasayaw na engkanto, lumalambitin na mga duwende, at nakaupong mga kapre. Lahat sila kumakaway kay Marife para samahan sila. Lumabas ang kaluluwa ni Marife para paunlakan ang paanyaya ng mga nilalang na iyon. Hindi siya nakaramdam ng takot. Halika, Marife. Maglaro tayo. Masayang alok ng mga duwende. Tuwang-tuwa si Marife na nakipagsayaw at nakipaglaro sa kanila. Parang hindi nga siya nakakaramdam ng pagod. Sobrang natuwa ang mga nilalang kay Marife. Hanggang sa bigla siyang panggigilan ng mga engkanto. Huwag ka nang bumalik sa katawan mo. Dito ka na lang sa amin at habang buhay kang makipaglaro. Natakot si Marife. Tumakbo ito palayo sa kanila. Sinubukan niyang pumasok sa loob ng bahay pero hindi niya magawa. Umiiyak habang kinakalabog ni Marife ang kanilang bintana para magising kang kanyang nanay pero hindi siya nito naririnig. Muli na namang nakalapit kay Marife ang mga nilalang para hilain siya at panggigilan. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang pulang pintuan sa kanyang harapan. Bumukas iyon at biglang may nanghila sa kanya papasok.
Sa pagpasok ni Marife sa pulang pintuan, para siyang naidala sa isang makulimlim na lugar. Sa paglalakad niya, nakita niyang nasa loob siya ng isang abandonadong amusement park. Merong roller coaster, tsubibo, Ferris wheel at iba pang rides na lahat ay nababalot ng makakapal na agyo. Puro patay na uwak sa paligid. Nakakatakot. Babalik na sana si Marife sa pulang pintuan pero may sumitsit sa kanya mula sa kanyang kaliwa. Pagtingin niya roon, nakita niya ang isang batang babaeng nakabistida ng puti. Nakasakay sa isang kinakalawang na swing at nakatalikod sa kanya. Sa paglapit ni Marife, nagulat ito nang makitang walang mukha ang batang babae, pero meron itong labi na nangingitim. Pero hindi siya natakot. Umupo nga ito sa tabi ng batang babae. Ikaw bang humila sa akin dito? Tanong ni Marife. Tumango ang batang babae. Pwede mo ba akong tulungang makauwi? Baka kasi hinahanap na ako ng nanay ko eh. Tanong muli ni Marife. Matagal bago nakaimik ang batang babae. Hinarap nito si Marife nang makapagdesisyon na ito. Tutulungan kita. Pero babalik ka rito at sasamahan mo ko. Umiling si Marife. Ayaw niyang manatili sa abandonadong amusement park na iyon. Desidido na si Marife na hanapin na lang mag-isa ang daan pabalik sa kanilang bahay. Pero biglang lumabas sa pulang pintuan ang mga kapre, engkanto at duwending humahabol sa kanya. Sa sobrang takot, pumayag ito sa gusto ng batang babae. Sige na. Babalikan kita rito. Pauwiin mo lang ako sa amin. Umiiyak, napakiusap ni Marife. Gumuhit ang ngiti sa maitim na labi ng batang babae. Iniangat nito ang kanyang mga kamay at saka malakas na pumalakpak. Maya-maya pa'y nakabalik na ang kaluluwa ni Marife sa kanyang katawan. Nakahiga na itong muli sa papag habang katabi ang kanyang nanay na walang kamuwang-muwang. Dalaga na si Marife nung muli niyang naranasang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan. Doon din niya nalaman ang tawag doon. Astral projection daw iyon. Ito raw ang kusang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan ng isang tao. May tsansa na maglakbay ito sa ibang lugar o dimensyon. Marami na raw ang nakakagawa nito at masasabing
hindi sa lahat ng pagkakataon ay ligtas itong gawin. Ayaw na ngang maulit ni Marife ang naranasan niyang astral projection. Pilit na niya iyong kinakalimutan. Pero sadyang hindi niya matakasan ang kapalaran niya. Muli ngang naulit ang paghiwalay ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nung nagsimula na siyang magdalaga. Muling naglakbay ang kanyang kaluluwa. Sa ikalawang pagkakataon, nakita ni Marife ang pulang pintuan. Parang may puwersang nagtulak sa kanya para pumasok doon. Naidala siya sa isang maluwag at mahabang kalsada. Walang mga sasakyan pero punong-puno ng mga patay na puno sa paligid. Sa paglalakad ni Marife, nakakita siya ng 4 na babae. Nakasuot ng mahahabang pulang bestida. Lahat sila mahahaba ang mga buhok. Abala sila sa pagtirintas ng buhok ng bawat isa. Hanggang sa nilapitan sila ni Marife. "Nakikita niyo ba ako?" tanong ni Marife sa 4 na babae. Tumango lamang sila at nagpatuloy sa pagtrintas ng kanilang mga buhok. Maya-maya pa'y nagsalita ang pinakamatanda sa 4 na babae. "Bumalik ka na sa katawan mo. May isang babaeng nakaputi ang gustong kumuha ng katawan mo. Madali ka." Babala ng pinakamatandang babae sa grupo. Nanginig si Marife sa narinig niya. Hinanap niya ang pulang pintuan. Himala namang lumitaw iyon sa harapan niya. Agad siyang pumasok sa pintuan. At agad din siyang naibalik sa kanyang kwarto. Pero laking gulat niya nang makita ang babaeng nakaputi. Nakatitig ito sa kanyang nahihimbing na katawan. Hindi ito gumagalaw at tila pinagpaplanuhan kung paano ito makakapasok sa katawan ni Marife. Sa sobrang takot, agad tumakbo si Marife at lumundag ito sa kanyang katawan. Doon na siya nakabalik sa kanyang kamalayan. Doon na siya nakabalik sa kanyang katawan. Pero hindi pa rin niya magawang maimulat ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makagalaw. Para bang may pumipigil sa kanya. Parang may dumadagang mabigat. Sinubukan niyang magdasal. Nagpasaklolo sa poong may kapal at sa kanyang mga alagad na anghel. Mabilis naman iyong umepekto. Unti-unti ay nakagalaw na ang kanyang katawan. Nawala na ang nakadagang mabigat sa kanya. Dahan-dahan niyang minulat
ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makitang nakatitig pa rin sa kanya ang babaeng nakaputi. Paulit-ulit ang paghiwalay ng kaluluwa ni Marife sa kanyang katawan. Wala na siyang kontrol. Kung saan-saan ito nakakapunta at natatakot siya na baka isang araw hindi na siya makabalik pa sa kanyang katawan. Baka isang araw meron nang biglang umangkin dito. Tulad na lamang ng babaeng nakaputi. Kaya naman umuwi ito sa kanilang probinsya. Pinuntahan niya ang kanyang nanay. Makikitabi ulit ito sa kanyang nanay para mabantayan siya nito. Hindi man naniniwala ang kanyang nanay sa mga nangyayari, pero nangako itong babantayan niya si Marife. Pero hindi pa rin pala sapat ang pagbabantay ng isang ina kapag ang mismong kaluluwa mo na ang nagdesisyon na humiwalay sa katawan at muli na naman itong maglakbay sa kung saan. Muli na namang nag-astral project si Marife. Nasa papag silang mag-ina noon at nagsisiesta. Ito ang paborito nilang nakasanayang mag-ina mula noong bata pa lamang siya. At hindi niya inakala na makikita niyang muli ang mga nilalang na gusto siyang gawing kalaro sa kanilang mundo. Sa paghiwalay ng kaluluwa ni Marife sa kanyang katawan, muli niyang nakita ang mga kapre, engkanto at mga duwende sa kanilang bakuran. Muli nilang inaanyayahan si Marife na sumama sa kanila para maglaro. Pero hindi sumama si Marife sa kanila. Natuto na siya. Dumilim ang mga itsura ng mga nilalang na ito at pinagbantaan si Marife. Sa takot ng dalaga, tumakbo ito palayo sa kanilang bahay para hindi siya mahabol ng mga nilalang na iyon. Hanggang sa biglang lumitaw ang pulang pintuan. Ayaw nang pumasok ni Marife roon. Alam niyang mapupunta na naman siya sa ibang dimensyon kapag ginawa niya iyon. Pero parang may sariling buhay ang pulang pintuan. Bigla itong nagbukas at tila hinigop ang kaluluwa ni Marife papasok doon. Walang naging kontrol si Marife sa mga nangyayari. Bigla ay iniluwa siya ng pulang pintuan sa isang pamilyar na lugar. Ang abandonadong amusement park. Tulad pa rin iyon ng dati. Makulimlim, nakakatakot. Merong roller coaster, tubibo, Ferris wheel at iba pang rides na lahat ay nababalot ng makapal na agyo. Puro patay na uwak sa paligid. At muling sumulpot ang kinakalawang na swing. Andun din ang pamilyar na babatang babae na nakasuot ng puting bestida. Ang batang babaeng walang mukha, pero may maitim na labi. Parang may puwersang nagtulak kay Marife para lapitan ang batang babae. Ikaw ba ang humila sa akin dito? Galit na tanong ni Marife.
Tumango ang batang babae. Tulungan mo akong makauwi. Ayoko rito. Mariing sabi ni Marife. Umiling ang batang babae. Nangako ka noon, Marife. Babalikan mo ako rito. Nakangising paalala ng batang babae. Mas lalong umitim ang labi nito. Ayoko rito. Kailangan ako ng nanay ko. Pabalikin mo ako sa amin. Galit na utos ni Marife. Nawala ang ngiti sa maitim na labi ng batang babae. Iniangat nito ang kanyang mga kamay at saka malakas na pumalakpak. Napangiti si Marife. Ganun kasi ang ginawa ng batang babae noon para muling makabalik si Marife sa kanyang katawan. Pero sa pagkakataong iyon, iba ang nangyari. Muling lumitaw ang pulang pintuan. Bumukas iyon ng dahan-dahan. At laking takot ni Marife nang biglang iniluwa ng pintuan ang mga duwende, kapre at engkantong humahabol sa kanya. Panay ang sigaw ni Marife lalo na nung hablutin siya ng mga nilalang na iyon para isakay sa inaagiw na tsubibo. Panay ang tawanan ng mga nilalang habang pinaglalaruan ang takot na si Marife. At sa gitna ng kasiyahan ng mga nilalang, dahan-dahang pumasok ang batang babae sa pulang pintuan. Idinala siya ng pintuan sa bahay ni na Marife. Nakangisi ang batang babae habang nakaharap sa katawan ni Marife. Maya-maya pa'y iniangat ng batang babae ang kanyang mga kamay at saka malakas na pumalakpak. Biglang nawala ang batang babae. Makalipas ang ilang segundo, gumalaw na ang katawan ni Marife. Nagdilat na rin ito ng mga mata. Bumangon ito sa papag at saka humarap sa salamin. Tumitig ito sa kanyang mukha at saka ngumisi ang nangingitim nitong labi. Liham ng gabi. Liham ng gabi.